narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng October 5, 2023 na kung saan sa ngayon po ay nagbabanta na mag-landfall anumang oras po mula ngayon dyan sa southern part ng Taiwan si Bagyong Jenny na taglay ang lakas ng hangin na maabot po sa 195 kilometers per hour habang nasa layo po ngayon ng 153 kilometer northwest ng Itbayat, Batanes na patuloy pa rin ang pagkilos po ngayon pa-westward at mamayang hapon, posible po itong nakalabas na sa ating area of responsibility. Ang habagat naman ay may mahinang daloy pa rin dyan sa southern at central Luzon, pero unti-unti na rin po yan napapahina sa paglayo na po ng bagyo at dadaloy na ang hangin amihan sa paglampas po ng bagyo dyan sa taas ng ating bansa. Samantala, patuloy pa rin natin na binabantayan ang LPA sa labas ng ating PAR na consistent po pinapakita dito na posible itong maging bagyo next week. At kung papasok yan sa ating area of responsibility ay tatawagin naman po sa local name na Bagyong Kabayan. At ito naman ay pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon, dahil pa rin po kay Bagyong Jenny ay nakataas po ngayon ang tropical cyclone with signal number 3 dyan po sa northern portion ng Batanes sa may Itbayat at signal number 2 naman sa nalalabing bahagi pa ng Batanes and the northern portion ng Babuyan Islands sa may Babuyan Island at Calayan Island. Samantala, signal number 1 pa rin sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, the northern portion po ng mainland Cagayan sa may Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Santa Teresita, Lalo, Camalanyugan, Pamplona, Claveria, Apari, Balesteros, Abulog, Anlacapan, Sanchez Mira, Santa Praxedes, Lasam, Gataran, maging po sa northern portion ng Apayao, sa may Kalanasan, Putol, Luna, Santa Marcela, Flora, and the northern portion po ng Ilocos Norte, sa may Pitig, Banggi, Vintar, Burgos, Pagudpod, Bacara, Adams, Pasukin, Karasi, Dumalneg at Lawag City. Pero sa susunod po ng mga oras ay posible lang mabawasan ang mga lugar na mayroong wind signals dahil po yan sa papalayo na po si Bagyong Jenny. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay generally fair weather po maliban lamang sa mga tsansa ng mahina hanggang sa katamtaman na mga isolated rain sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Occidental Mindoro at Coron, Palawan. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po kay Bagyong Jenny ay posible pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan na minsan ay may mga pagkulog at pagkidlat din sa may extreme northern Luzon maging po sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. At dahil naman sa habagat ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Occidental Mindoro at Northern Palawan. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating matahanan, ay ugaliin lamang po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at proteksyon na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin dahil kay Bagyong Jenny ay matataas po ang mga alon dyan sa extreme northern Luzon, ipinagbabawal pong pagpalaot sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 5.5 meters height at may kataasan rin ang mga alon sa mga seaboard po ng Ilocos Norte at Cagayan na aabot sa 2.5 to 3.5 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang